Hi guys, this is iFix Electronics. Welcome again to my YouTube channel. So dito guys, meron tayong i-repair na isang solar inverter charger. Ang problema niya ay error 57. So ipakita natin. Turn on ko lang. Guys, medyo hindi na makita masyado. Yan. Meron siyang error 57. So, yan, meron faults. Naka-indicate naman dito. Meron faults. Yan. At saka yung error niya ay 57. So, okay, yun po. Itatry po natin na hanapan ng solusyon. I-repair ang ganitong problema. Sana samahan nyo ako guys sa pag-repair ng solar inverter na ito. Okay? So, ito guys, bubuksan po muna natin tong solar inverter charger na to. Okay guys? So ito guys, nabaklas ko na yung inverter. So ito, nabaklas ko na, tinanggal ko na sa kanyang casing para free tayo makapag-troubleshoot. So ang gagawin natin guys, kakapain natin yung problema based doon sa error na 57 or fault 57. Papakita ko sa screen kung anong problema yon. Yung fault 57 ay nag-indicate na may problema po sa kanyang current sensing. Hanapin natin dito mga ka-iFix kung saan ba yung current sense na yon o yung sensor para sa current. Okay? So dito mga ka-iFix, kung mapapansin natin tong maliit na parang square na block. So ito po yung nagsisilbing current sense nya. Yan, nagsisilbing current sense nya. So ipapakita ko sa screen natin yung schematic diagram nito o part specification kung anong klaseng parts ito. Okay, para maintindihan po natin. So okay. So dito guys, may sinabi yung customer sa atin na nung in-on niya yung inverter na to, mas inuna niya i-turn on yung sa panel kaysa sa battery, which is dapat uunahin muna yung battery kumpara sa panel. So dito tayo agad nag-troubleshoot. Sinimulan natin sa input ng panel. So ito yung input ng panel. So troubleshoot natin at napunta tayo dito sa current sensor. So dito, ang gagawin natin guys, gagawin natin mga ka-iFix ay i-voltage check po natin kung meron siyang input voltage yung sensor na to. Okay? So sa schematic diagram, yung voltage input niya is yung dito sa dulo. Ito yung positive, dito naman yung ground. So i-voltage check po natin yan guys kung meron po tayong masukat dito na 5 volts. Okay, so ang sensor na yon mga ka-iFix ay ito. So ito yung sensor nya. Dito dumadalo yung positive supply ng solar panel dito papunta dito. So sinesense nya kung tama po ba yung current na pumapasok sa kanya. So ito po yung sensor nya. Ito yung pin, yung magkasidulo. Ito po yung supply. Okay, dito yung positive, dito naman yung ground. Dito ito yung positive VCC, dito may yung ground. So i-voltage check po natin yan mga ka-iFix kung meron ba siyang 5 volts.
Dito mga ka-iFix, dahil binaklas po natin yung sa casing, wala tayong switch. So pinag-short po muna natin yung switch po dito. Yan, para mag-turn on po siya. Pero mamaya mga ka-iFix ay tatanggalin po natin to. Okay, so ngayon mag-voltage check po muna tayo kung meron po tayo makuha dito na 5 volts. Okay. So dito mga ka-iFix, gamit lang tayo ng bench power supply. Yung supply ko mga ka-iFix ay 18 volts. Voltage check natin mga ka-iFix kung meron tayong makuhang 5 volts. Okay, naka-turn on tayo. Check natin. So ayun mga ka-iFix, meron tayong positive 4.9 volts. Okay. Round up to 5 volts. So goods po tayo sa sensor na to. Meron po siyang supply na 5 volts sa VCC niya. So check po natin yung mga data niya kung meron siyang output. Yung data po nito ay papasok po siya sa IC na ito. Ito po ay op-amp, operation amplifier. So i-display ko na lang sa screen natin yung datasheet nito. Datasheet, okay. So okay. Dito mga ka-iFix, yung mga data natin, papasok po siya dito. Dito sa IC na to, na operation amplifier. Dito. Yan. So, rinig nyo. Pumasok po siya dito. Yan. Sa 33K na resistor na to. At yung 33K na resistor na to, papasok siya dito. Sa pin number 1, 2, 3. Pin number 3 ng op-amp na to. Okay, yung isa naman na data. Dito. Papasok din siya dito sa resistor na to, na isa. At yung yung resistor na to, yung resistor na to, papasok rin dito sa pin number 2. Yan. Pin number 2. Ito mga ka-iFix, naka-off po yung supply ko habang naka-continue test ako para hindi po masira lalo yung ating nire-repair na board. Okay? Sa pag-repair pala nito mga ka-iFix ng board na to, do it with your own risk lang. Okay, pag-ingat pa rin. Para sa mga nagdi-DIY, mas mabisa, mas mainam kung meron kayong maliit na experience sa electronics para hindi po lalo masira yung inyong mga gamit. Kung wala naman kayo experience sa electronics, mas maganda na lang na ilapit nyo na lang sa mga licensed electronics technician o sa mga experienced electronics technician sa lugar nyo. Okay mga ka-iFix. So dito mga ka-iFix, nakita natin na may supply yung ating current sensor at yung data niya pumasok siya dito at yung isa dito rin. Check natin yung resistor na to mga ka-iFix kung 33 ohms po ba siya. Yan, naka-resistor checking tayo mga ka-iFix. Check natin. Yun, 3.3 ohms. Tama naman, 3.3k ohms. Ito. Yan, 3.3k din po yung resistor na to. So, goods po yung ating mga resistor na to. Check din natin mga ka-iFix kung may continuity test ba? May continuity ba yung input ng ating current sensor? Okay, check natin mga ka-iFix. So ayan, meron naman mga ka-iFix continuity. Okay, so goods po yung ating current sensor. Dito naman mga ka-iFix, mag-focus na lang tayo dito sa ating op-amp. Dito, mag-voltage check po tayo sa ating op-amp. Okay, check po natin yung supply nya. Yung positive 12 volts tsaka yung negative 12 volts. Okay, pakita ko ulit yung
schematic diagram ng op-amp na to. Yan. Tapos ito-check po natin. Okay. So yung supply natin na positive 12 volts ay dito siya sa pin number 7. Dito sa pin number 7. Nagdayo din siya dito sa capacitor na to. Yan. Ito yung filter capacitor niya. Yan. Dito naman sa negative supply naman ng op-amp na to, itong pin number 4, 1, 2, 3, 4 ito. Ito yung supply niya dito. So check po natin yan kung meron po siyang supply. Okay mga ka-iFix. Okay. Check natin. Power on. Check natin dito kung meron siyang supply. Yan, meron siyang positive 12 volts. Yan, meron siyang positive 12 volts. Okay, boost tayo sa positive 12 volts. So, ngayon naman mga ka-iFix, check naman natin yung negative supply dito sa pin number 4, which is ito. 1, 2, 3, 4 ito. So, yung negative, yung pin number 4 na to, nagtungo din siya dito sa capacitor na to. Check natin. So, ayun mga ka-iFix, wala siyang supply na negative 12 volts. So, dito mga ka-iFix, ang gagawin natin, dahil napansin naman natin na walang supply yung negative supply, try natin a continuity test, baka may shorted. Yan, try natin dito sa yung prob natin, negative test prob, lagay natin dito sa ground. So kahit dito na lang, ito, ground din naman to. Yan. Check natin kung shorted po ba yung linya ng negative supply. Yan. Check natin. Yan, hindi naman. May konting leak lang. Yan, may konting leak. Okay. So negative 57.5 ohms. So okay. So ngayon mga ka-iFix, dito tayo mag-focus sa negative supply ng op-amp na to. So yurin po natin kung saan po mapunta, kung saan kumuha ng negative supply yung op-amp na to. Okay mga ka-iFix. So dito mga ka-iFix, na-check ko na yung board na to, sa inverter na to, kung ano ang naging problema niya. So dito mga ka-iFix, na check natin, nawawala po yung negative supply na 12 volts para sa op-amp, operation amplifier, para sa protect niya. So dito mga ka-iFix, sa check ko na yung negative supply ay nagpunta din po siya dito sa TL07 na to, operation amplifier din to. So ito, nawawala din yung supply ng negative supply ng op-amp na to. So ang ginawa ko mga ka-iFix ay sinuyod ko yung supply, sinuyod ko yung track, at hanggang mapunta ako dito sa bandang dito mga ka-iFix. Napunta ako dito. So ito mga ka-iFix, nakita ko na meron siyang IC na 7912. So ito yung 7912, voltage regulator, negative voltage regulator. So ito na nung nag-voltage check ako, napansin ko na umiinit tong 7912 na to, 7912. So nag-try muna ako na lagyan siya ng 7912 na TH through hole. Yan, through hole. So ito 7912 po ito. So linagay ko yan dyan, trinay ko, at ayun, nagkaroon na ng negative 12. So ito mga ka-iFix, hindi ko na napakita na pagpalit ng IC na to, na regulator na to, pero ito po siya mga ka-iFix. Yan po yung ginawa ko. Yan, pinalitan ko muna siya ng 7912 na malaki.
So yan lang kasi ang available ko dito, at galing po ito sa scrap ko na board ng amplifier. Okay, so ito mga ka-iFix, pakita natin. Pakita ko na meron na siyang negative supply. Okay, tapos pag mapakita ko na meron siyang negative supply, i-assemble na natin at try po natin kung okay na po ba yung ni-repair natin. Okay mga ka-iFix. So yan. So kita ko ulit mga ka-iFix. So ito yung ginawa ko. Yan, ito yung pinalitan ko. Yan. So voltage check natin. Check natin kung meron na po bang negative supply. So balik tayo dito mga ka-iFix sa op amp na to. Yan. Check natin yung pin number 4. Yan, kung meron na po siyang negative 12. Okay mga ka-iFix. Yan. Connect ko lang yung power supply. Yan. Yan, check ko. So ayan, check natin mga ka-iFix. So yung negative test probe natin, lagay natin sa ground. So ito, ground din dito. Yan, sa may capacitor. So dito tayo mag-check mga ka-iFix. Dito, try natin kung meron siyang negative 12 volts. Okay, power on natin. Yan, check natin mga ka-iFix. Oops, check natin mga ka-iFix. So meron siyang negative 1.5. Yan. Yan. Okay. Check natin. Assemble natin mga ka-iFix. So ito mga ka-iFix, update lang. Simula nung na-try nating palitan muna ng bagong 7912. Ganun pa rin, at napansin ko na umiinit din to yung IC na pinalit natin, yung regulator na pinalit natin. So ang ginawa ko, nag-try ako mag-hang dito. Yan, nag-try ako mag-hang. Nagkaroon ng negative 12 volts yung regulator natin at hindi na siya umiinit. So nakapag-conclude tayo na ang problema ay hindi dito sa regulator na to. So meron pang ibang problema yung board na ito, hindi yung regulator na to. So yung regulator na to, na ito na tinanggal natin na umiinit, possible na goods pa ito. Pero hindi na natin yun ibabalik dahil ito na lang gamitin natin dahil madagdag trabaho. So ito, na-try ko na nung nahang ko ito, nagkaroon ng negative 12 volts. So binalik ko, nawala yung negative 12 volts at nag-try naman akong mag-hang dito. Yung dito, hang. Yung supply na to ay papunta yan dito sa baba, yung op amp natin. At ngayon, natangin sa supply na lang ng IC na to, ng regulator, ay yung TL07 na op amp natin dito. Yung nakat natin na supply dito, papunta yan sa baba. So, nakapag-conclude tayo
na ang problema possible nasa baba. Okay. Yan. Check natin mga ka-iFix. Yan, mag-voltage check tayo. Kita ba? Yan. So, check natin. Yan, check natin mga ka-iFix. Yan. Check natin. Yun, nandun yung negative 12 volts natin. So, ayan. Nagpunta siya dito. Yan. Yan. Dahil kinat natin dito, wala na siyang papunta sa baba na IC natin. So, dito lang siya pumunta. Ito lang sinuplayan na. So, dito, good po yung IC natin na ito. So, focus tayo dun sa baba. Okay mga ka-iFix. Off na muna natin. Yan, off muna natin. So ito, mga ka-iFix, babalik ko to. Yung nahang ko dito. Babalik ko. Tapos try natin tanggalin yung IC sa baba. Yan mga ka-iFix, nabalik ko na. Double check na natin. Yan, may connection niya. May connection ulit. So yan, may connection na ulit. So ang gawin naman natin ngayon mga ka-iFix para ma-isolate natin yung problema. Try naman natin mga ka-iFix na ihang yung IC na ito. Yung sinasabi ko na off amp sa baba. So ito yun. Ito yung bumabasa sa signal ng current sensor natin. Okay? Try mo natin yan tanggalin. At observe natin kung magkaroon po ba dito ng negative 12 volts. Okay mga ka-iFix. Sila muna natin, okay? Palamigin muna natin yung board. So, itong IC na to guys, ano bang value nito? Basahin natin. Yan, ito yung ang IC na to ay OP07 Operational Amplifier. Yan. So, ito yung pin number 1 niya. Yan. So, yan, tabi lang po muna natin yan dyan. Tapos mag-voltage check tayo. Ngayon mag-voltage check tayo mga ka-iFix kung lumabas po ba dito yung negative 12 volts. Yan. Voltage check tayo. So ayun, wala pa rin. So hindi po ito yung problema. Yan. Hindi po ito yung problema kung bakit walang negative supply. Pero try ulit natin. Pin number 1, pin number 4 pala. So ayun, wala pa rin, walang supply. Okay, may ibang problema. So hindi po ito yung problema. Okay, try natin kapain yung yan, mainit ulit. Yan. Mainit yung pan natin 7805 ay 79.12. Yan, mainit.
Okay, troubleshoot pa natin. So, ito mga ka-iFix, ang gagawin naman natin, i-try lang natin mga ka-iFix, ihang yung dalawang capacitor na to. Kasi na-check ko dito mga ka-iFix, meron siyang low resistance. Yan, meron siyang 15 ohms. 15 ohms low resistance. Yan. 15 ohm low resistance. Yan, check natin. Yan, 19. Baliktarin natin. Yan, 19. Meron siyang 19 ohms resistance. So, try natin na ihang yung dalawang capacitor na to. Yan, nahang na po natin yung dalawang capacitor. Try naman natin na resistance checking. Yan. Yun, mukhang nawala na. Dito. Nawala na. Try natin to. Try natin to resistance checking. Yan, mukhang shorted to mga ka-iFix. Yung capacitor na to. Try natin yung isa. Yan, mukhang goods yung maliit na to. Yan, mukhang goods. Ito. Yan, pabago-bago yung resistance niya. Low resistance. Yan. Hindi siya totally shorted. Leak lang po yung capacitor na yan. So, okay. Pero nung na-try natin na resistance checking dito yung sa may pin number 4 dito. Wala na yung low resistance. So ito mga ka-iFix, try po natin ibalik yung maliit na capacitor. Yung malaki, iwanan lang po natin dyan. Ayan. Ayan mga ka-iFix, nabalik ko na yung maliit na capacitor. Check natin. Yun, 4.8K. Balik na rin natin, test probe natin. Yun, nawala na yung shorted. So ngayon mga ka-iFix, ang gawin naman natin, mag-voltage check tayo. Yan, kung lumabas na po ba dito yung negative 12 volts. Okay mga ka-iFix, try natin. Yan mga ka-iFix, naghang po yung op-amp po natin. Voltage check tayo. Yan. Voltage check na tayo. Voltage check tayo. Yan, try natin dito. So ayun mga ka-iFix, lumabas na po yung negative 11.9 natin. So yan, may supply na mga ka-iFix. So ngayon mga ka-iFix, ang gawin naman natin ay balik na natin yung IC. Yan, naka-off po yung supply natin. Yan, free na tayo gumawa. Okay, balik natin yung IC natin.
Ibalik ko na mga ka-iFix yung IC niya. Okay naman yung pagkakalagay. I-clean lang natin ng tangga. Okay naman. Ngayon, voltage check natin uli. Voltage check. Yan. Try natin dito. Check natin. So, ayun. May negative 11 na. May negative 11 na po tayo. Okay. Yung positive niya, check natin. So, ito yung positive 12 volts niya. So, ito mga ka-iFix, solve na yung problema natin na nawawalang negative 12 volts dito sa operational amplifier na to, yung op-amp. So, ang naging problema niya dito na nakita natin mga ka-iFix ay hindi yung regulator na to. Hindi yung regulator na to ng 7912. Nag-try tayo palitan yon pero hindi pala yun ang problema. Okay? So, ano yung problema niya mga ka-iFix ay yung capacitor na to. Yan, shorted yung capacitor na to. So yan, nahang na natin yan mga ka-iFix. Yan. Try na natin na i-assemble mga ka-iFix kung goods na po ba yung ating na-repair. Okay. Tanggalin na lang po natin tong capacitor na to. So ito mga ka-iFix, hindi ko nalalagyan capacitor kasi filter lang naman yan. Marami pa naman capacitor dyan. Kaya pa naman yan i-handle. Okay. So yan mga ka-iFix. So ito, hindi na natin ito ibabalik. Okay. Yun lang gamitin natin. Okay. Ngayon, assemble na natin mga ka-iFix. So, ito mga ka-iFix, nag-partial assembly tayo. Yan. Nag-assembly tayo, partial lang muna. So, ngayon gagawin natin mga ka-iFix, i-testing natin the moment of truth. So, try natin mga ka-iFix kung successful po ba yung ginawa natin. Okay. Lagay lang muna natin yung supply niya. Yan. Yan. Okay. Try natin i-power on. Okay, cross fingers. Yan. Power on natin dito. Yun! Nawala na yung fault mga ka-iFix. Try natin. So, yan mga ka-iFix, nawala yung faults niya. Yan. Namamatay lang yung inverter natin sa kadahilanan na mababa yung supply natin. Nasa 18 volts lang po nasa 18 volts lang kasi tayo. Dapat yung supply nito is 24 volts. So, yan, nung nag-oscillate na o nag-on na yung inverter natin, nag-shutdown siya kasi kinukulang siya sa voltahe. So ngayon for testing, nawala yung fault at na-repair po natin yung problema ng inverter, solar inverter charger na ito. So ang problema niya pala yung mga iFix ay yung capacitor na to. Yan. Yan. Kapag hinalaan natin na yung problema ay yung 7912 kasi umiinit to. Nung nag-try tayo palitan o mag-replace ay ganun pa rin, umiinit pa rin. So sinuyod natin at napunta tayo dito sa capacitor na to na shorted. So yan mga ka-iFix, i-assemble na lang natin, ay patry natin sa client kung goods na po ba yung na-repair natin. Okay mga ka-iFix. So
Salamat sa panonood mga ka-iFix, ay sana'y nakapagbahagi ako ng konting kaalaman. Hanggang sa susunod na video. Salamat!